Ngayon, itong mga experts sa COVID-19 have been working with us. It's a criticism, it's a critique, and we accept it. Ako mismo, kasi I want a better, ayaw kong kailangan prime and proper. Ganito yan. Well, we are sorry that we committed the things that you are criticizing us for. We accept responsibility. At ako mismo nagpaturok, well, it's the decision of my doctor. Anyway, it's my life, and kung anong ano nila yung yung concerns nila about others following. Just before this meeting started, I had a talk with the ambassador. Sabi ko sa kanya, ang mga experts nagsabi na wala pang ano ito, hindi pa dumaan ng examination sa atin. Ang binigay na ang compassionate use, which is really illegal excuse to have the compassionate use. To ibig sabihin, magamit mo compassionate. Kaya lang, maybe it's not acceptable to them, but it's legal actually. When the government allowed it to be used for compassionate use, that itself was an authority for people to be injected. Pero kukunti lang ang naturukan ito. So, here's a deal. Sinabi ko kay Ambassador, criticize nila kasi hindi nga dumaan ng examination yung Sinopharm. Sabi ko, tanggalin mo na lang. You withdraw all the Sinopharm vaccines, 1,000 of them. Huwag ka na lang magpadala ng Sinopharm dito para walang gulo. Sabi ko, bigay mo lang sa amin yung Sinovac na ginagamit sa lahat. Na ngayon, kayong nakikinig, sabi nila delikado daw. There are plenty. 55 of them it says that it's deleterious or dangerous for use. Wag na kayong gumamit. Doon na kayo sa Sinovac. But Sinopharm has been used in Brazil, in Indonesia. Pero the fact that ang may kunting na hindi dumaan, para walang tanggalin na lang natin. So we are sorry. You are right. We are wrong. Ang Sinopharm, maybe tomorrow or following day, wala na yan. I made it as a personal request. Ngayon yung tinurok sa akin, I said, it's a decision of my doctor. And all things said, this is my life. Alam ko man, compassionate use. So there was this legal point that made it possible for me to sinabi ng doktor Sinopharm because of the record outside of the Philippines na maganda ang and all of the Chinese official Sinopharm. Pero kung parang gano'n naman ingay, i-withdraw na lang para maghintay na lang tayo ng Sinovac and other. Total 1,000 vaccines lang yan eh. It would not make a dent doon sa supply. Ang issue ng West Philippine Sea was boiling.
So tayo, as a sign of ownership, sent our Coast Guard there to show that we own the body of water. Maya-maya, nandito na yung China. So, nagkaharapan sila at stand-off. Parang nagtutukan ng baril. So, it was America who brokered na ayusin na lang ninyo yan. Amerika, ito naman si Gagong Albert, for all of his pretentious statesman deportment. Pumayag silang dalawa ni Agbas yung cannot blame the kapitan ng barko ng Pilipinas, following orders yan. So nag-atras tayo. Ang problema, sabay para ma-diffuse ang tension. Sabay kayong umatras. Tayo umatras because Albert called maybe the ships, ordered it to withdraw. The mystery question here is, was it approved by President Aquino? Siya yung presidente. So, nung umalis na yung Coast Guard, hindi umalis ang China ship. So, ang naiwan doon na barko, China na. Wala na tayo. Yun ang history. Tapos, nag-file sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, ano, pagka ginusto nilang ganyan, tayo, nanalo. Ngayon, pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Walang nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, putang ina, papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. Ngayon, nagpatuloy. Style nito, sige sila, bira. Sige bila, bira. Ngayon gusto nila pumunta ako sa United Nations, magmakaawa naman ako doon kung sino-sinong lapitan ko. Ipagpatuloy ko raw yung away. Kasi wasting my time and at the same time disrupting the good relations of China and the Philippines. Nasabihin mo na ng utang na loob. Akala ko ba Pilipino ka? Alam mo ba ang utang na loob? Do you know the dimensions of utang na loob? Yung utang na loob, iba yung away. Ito, para tayong nandyan, neighbor nila naghirap, tinulungan tayo. So sinabi ko, salamat at may utang na loob tayo. Ngayon, siguro, dahil dyan, kasi pumunta ako ng China, sinabi ko, kasama ko ang lahat ng cabinet members, Major Dia, General Roninsana, General Anyo, Chief of Staff. Doon sa harap, sinabi ko kay Xi Jinping, one day, I will go to where my oil in the West Philippine Sea. Sabi ko. Sabi niya na,
I think Mr. Xi Jinping, I said you should not do that. Why, Mr. President, that's ours. We are claiming it ours. Sabi niya, no, yes, whatever our claim is, huwag mong gawin yan. Sabi niya, why? We, in whispers, ha? Andyan sila, andyan. You know, do not do that because there might be trouble. Noon pa, giprangkahan ko na, panaylo, di ba nandoon ka rin? Lahat. Wala na yung United Nations, prangka-prangka, sinabi na there will be trouble. So magpunta ka man ng United Nations, magpunta ka ng Amerika, magpunta ka kung saang impyerno gusto mong tulong. Pagdating mo, papel ang dala mo o anong gusto mo, trouble is awa yan. Kaya mo. Kaya ko na ipadala ko yung mga Navy ko doon. For what? Padala ko yung mga Coast Guard doon for them to die? O, hindi ako gagawin ng ganun. Why would I waste Filipino soldiers' lives? Yun ang totoo. Yan ang maintindihan ng lahat. Noong na-presidente ako, wala nang barko doon, China lang. Ang 2014, much earlier before I became President 2016, napaalis na ni Albert. Ikaw, Alberto, bakit mo pinaatras? Kaninong permission ka naghingi? Ngayon, kung wala kang maibigay, huwag mong ibigay sa akin yung kasalanan mo. Naghahanap kayo ng libre. Alam ninyo, one day, you will be tasked to answer for that. Yung pag-order ninyo. Dapat imbestigahin ka. And if, I don't know what will be the history of this country. Because if I were a leader anymore, I will execute you by hanging. Ngayon, nandiyan ka na. Kasi kaibigan, wala ka magawa. Ano mang gawin mo? Treason ba naman yung magkalamano ka? Wala, hindi naman ako humingi. Offered yan. Nandiyan sila, mga generals. I never asked anything. I was asking friendship. That was all. Tapos, one after the other, sabi ni Xi Jinping, ito, bigay ko, gano'n. O salamat. Salamat kung mayroon. Kung wala, salamat rin. Yun, para maintindihan na ang bilangin ninyo doon, bilangan ninyo 2014, doon tayo nawasak. Itong Carpio naman, sulat ng mga desisyon, para sa kanyang utak lang. Isa ring ugok itong, bakit? Supreme Court Justice. Pareho man tayo abogado. Gusto mo, magdebate tayo. Madalawa, 3 tanong lang ako. Sino ang nagpa-retreat? At anong ginawa ninyo after sa retreat? Pahal ng kaso. Ngayon nanalo. Ma-enforce ba natin? Matulungan ba ninyo kung sabihin ninyo sa Amerikano, sabihin ninyo sa France, sabihin ninyo sa Britain, samahan ninyo kami kasi papasok kami. Kaya ako naging bastos kasi, pinipilit din ako maging talagang pissed off na yung kasalanan mo, gusto mo ako ang Ayan ang totoo, mga kababayan ko. Baski sa inyong abogado, tanungin ninyo. Mayroon mga abogado talaga na, baski sinong abogado, tanungin ninyo. Iyan ang nangyari. Ngayon, kung ako'y nagsisinungaling,
mag-resign ako bukas kaagad. Yan ang garantiya ko sa inyo. Itong dalawa walang mawala sa kanila. Purma ng partido. Ikaw, paniwala ang Carpio na ikaw ang hindi mo alam ang politika. Yung estilo mo ng ganon, paniwalaan ka ng mga leader doon sa mga barangay, sabihin, iba mang muka nito. Para rin from the Mongolian race. Hindi mo, Pilipino ang mukha nito. Hindi ka man natibo. You come from a different stock. God damn it. Now, hayaan mo, Secretary, I apologize. Lahat na. So, to really complete the story, kindly follow it up. Ipa-withdraw mo ang Sinopharm. So, Sinopharm will not be available in the Philippines. Para wala nang worries. Wala na tayong total 1,000 vaccines lang naman yan. Secretary Galvez, is it okay with you? Alam mo mga kababayan, ang importante talaga yung COVID kasi marami na rin namamatay, marami pa sa ospital. Sabi ng mga experts, ako hindi man, na bumaba na raw yung infection tapos pero ang mga ospital puno pa rin. Kaya kung talagang may utak ka, if you are a thinking human person, sundin mo, kung nag-iisip ka, may isip ka pa, sundin mo yung utos ng gobyerno, kaya hindi yan akin, hindi amin, para yan sa interest ng bayan, na hindi ka makahawa, hindi ka mahawa, hindi ka mag-uwi, hindi mahawaan ng iba. Yan ang, saka yung washing, pati mask. Na itong mask, yung iba, for compliance lang, naglalagay ng mask pero nakalabas yung ilong. My orders to the police are, those who are not wearing their mask properly in order to protect the public. Kasi kung hindi mo ma-depinsahan yung publiko, to arrest them and detain them, investigate them, why they are doing it. You have 9 hours. I-detain mo, tapos imbestigahin mo siya kung bakit ganun ang behavior nila. Pagka hindi ko ganunin, hindi ko higpitan, walang mangyayari. Yan nga, yung for compliance lang kayo. Pagka ganon, tapos ako dito hirap na hirap, papawala na yung pera natin sa bangko, tapos sige pa rin kayo galaw ng galaw dyan na hindi tama, mapupunta talaga kayo sa stasyon. Anybody in public wearing a mask, not in the regulation mask na ilong, pati bunganga ang sirahan mo dyan. Ang minor yan kung ordinarily during times of peace, that would be a stupid requirement. But it is a critical need now. So, ayaw maniwala. Then I said, kung gusto mo, sabi ko na noon ng past days, ayaw mo ng usapan na maganda, ayan, luhin mo. Imbestigahin mo. 9 hours. Stay in the station. Now, the next part of the program
is pakinggan natin yung the star of the... I hope I have said enough dito sa mga experts. Kasi, iyon na, Secretary Duque. It's your turn to report. Thank you very much. Magandang gabi po, Ginoong Pangulo, Senator Bongo, Chair of the Senate Committee on Health and Demography. Aking po mga kapwa miyembro ng kabinete at ang atin pong mga kababayan. Meron lang po akong maiksing report, Mr. President, para update lang po ito doon sa akin pong naunang ulat nung pong Lunes. Ito po yung ating current COVID data as of May 5. Ngayon pong araw, meron tayo 1,073,555 total cases po. No? Ang ating pong active cases ay 62,713. Ang katumbas po nito ay 84% ng ating pong mga kaso at karamihan po rito mga admitted or isolated. At ang ating naman pong recoveries sa bandang kanan, nakakita po natin ay nasa 993,042 ang recoveries. Ang katumbas po nito 92.5%. Ang atin naman pong mga bilang ng pumanaw ay kung pwede po natin ibalik lang, nasa 17,800 sa loob po ng halos 15 buwan mula nag-umpisa po ang pandemya, at ang katumbas po nito ay 1.66%. Next slide. Ito naman po yung case trends po natin nationwide at saka sa National Capital Region. Dalawa po ang atin panukatan or mga metrics na binabantayan, Mr. President. Ang isa po yung average daily attack rate. Ito po yung mga number of cases per 100,000 population. At yung pangalawa naman po, yung 2-week growth rate. Ito po ay sinusukat ang bilis ng hawaan ng COVID. At ang makita po natin dito sa buong Pilipinas, noong April 4 to 17, 9.2 ang atin pong mga average cases a day per 100,000 population. Bumaba po ng bahagya to 7.8. At kung ito po ay bababa pa, less than 7, ay mas maganda po kasi magiging moderate risk classification na po ang buong Pilipinas. Kasi ngayon po as high risk pa rin po tayo, moderate to high risk. At ang NCR naman po, ganun din, malaki din po ang binaba from 34 new cases a day to 25 for April 18 to May 1. So pareho pong bumaba ang Pilipinas at ang NCR average daily attack rate. Yun naman pong 2-week growth rate, makikita naman natin sa buong Pilipinas noong April 4 to 17, 11%. Ito po ay asa negative 15% na, Mr. President. No? So maganda po ito. Ibig sabihin, bumabagal po ang takbo o ang bilis ng hawaan. At ang NCR naman po, from negative 5, nasa negative 26% na po ang pinaka-latest natin na 2-week growth rate. Negative 26%. Ibig sabihin, talagang mas malaki na po ang ibinagal ng hawaan o ang pagtaas ng COVID-19 sa NCR. Next slide, please. Samantalang, ito naman po ang atin mga pag-unlad sa atin pong tinatawag na National Healthcare Utilization Rate. Malaki rin ang binuti nito ang ating pong HCUR nationwide dahil sa ECQ at MECQ. Maraming salamat po sa inyo, Mr. President, for approving this community quarantine classification. So, na talaga pong malaki ang naging epekto sa pagbaba ng kaso. Please continue. Salamat po. Kumpara dito po sa nakikita natin, pagka kukumpara po natin yung gitna ng Abril, kung saan nakita natin ang peak ng ating healthcare utilization, napababa din natin ang HCUR by 4.7 points at inaasahan na lalo pa itong bababa sa mga susunod na linggo. So makikita po natin, no?
yung mga iba't iba, isolation beds, COVID-19 ward beds, ICU beds, mechanical ventilators, malaki po ang ibinaba kumpara po noong nag-peak tayo, yung mga pulang mga numero, at ang May 4 natin na estado ay nakita yung mga improvements po natin sa healthcare utilization rate. Bumaba po ang ating healthcare utilization rates by those numbers on the last column of the slide. Next slide. Sa 1,073,555 na kasong naitala sa buong bansa, halos kalahati dito ay galing naman po sa NCR. Ang katumbas po ng kaso sa NCR, 469,338. Ngunit ang kanila pong aktibong mga kaso ay nasa 22,944. At ang atin naman pong maliban sa NCR, nananatiling kasama sa atin pong top contributors sa mga kaso ang Regions 4A at saka Region 3. So, yan na naman po yung slide natin. Makikita yung graph. Tumaas tayo dun sa may araw na pula po, yun yung peak natin. That was about the first week of April. At unti-unti po natin nakikita yung mga susunod na mga bar graphs ay bumababa po ang bilang ng mga kaso. So, next slide. Ito naman po susunod ay ang mga pag-unlad doon po sa atin healthcare utilization rate. Sa NCR naman po ito nakatuon. At ito po ang overall HCUR natin. Yung nag-peak tayo, yung pinaka talagang nabibilaukan na yung ating mga ibang bahagi ng mga ospital. From 68.3%, bumaba po ito to 56% ang utilization. So malaki po ang ibinagsak ng ating utilization rate by 12.3%. Ang isolation beds naman po bumaba by 22.1% from 73.1 to 51%. Ang COVID ward beds from 72.3%, bumaba po ito ng 58%, down by 14.3 points. Ang ating pong ICU beds. Ito po ang talagang pinakamahalaga sa lahat po ng atin pagtugon sa COVID-19 infection. Dahil ang ICU beds, ito po nakakasalba ng mga buhay ng may severe and critical COVID cases. So, nung nag-peak tayo, 87.8%, critical risk classification po tayo. Pero ngayon May 4, bumagsak po ito ng 16.8%, no? So asa 71% tayo. Halos malapit na po ito umabot sa moderate risk classification. Mapababa po natin ito ng mga 2 percentage points asa kuha na tayo by moderate risk, no? So malaki po ang improvement at pag-unlad. Ganon din naman po sa mechanical ventilators. Ito po ang gamit ng mga critical cases na kinakailangan po ma-intubate dahil hindi na po sila makahinga sa sarili nila. So, ikinakabit po sila doon sa respirator or ventilators. So, from peak of 64.5%, sa 53% tayo, down by 11.5%. So, maganda po ang kinalabasan, pero patuloy po ang ating pagpapaunlad at pagpapalawig ng kapasidad po natin. Kanina umaga, Mr. President, pumunta po kami ng IATF principal members sa NKTI dahil nagbukas na naman po tayo ng bago na mga modular hospitals, and this is in particular adding hemodialysis beds and facilities, which a facility that's good for 60 patients per day na kaya pong ma-servan na may sakit sa bato at may COVID. Tapos meron din pong isang gusali doon na naitayo din ng DPWH. Maraming salamat po kay Secretary Mark Villar dahil doon naman po ang dormitoryo na kung saan ilalagay po ang ating mga healthcare workers na nagkaroon na exposure. So doon na lang po sila ma-isolate or ma-quarantine. So, ang susunod na slide po, dalawa na lang po bago magtapos, ito po yung atin tinatawag na death curve at nakikita po natin ang peak ng ating po mga pumanaw ay sumabay po yan doon sa pinakamataas na bilang ng ating mga kaso sometime in first week of April.
Yung bagong pagtaas o pinakamataas sa ating pong mga pumanaw ay mas malaki na po ang kanyang bilang kumpara doon sa nakita po natin noong Agosto noong nakaraang taon. So from 2,666 talagang di hamak mas mataas kaysa sa August figure of 2,129. But hopefully mag-plateau and then at mag-umpisa na rin pong bumaba ang ating pong deaths. Next slide. Ito lang po yung pinakahuling pangunahin mensahe at paalala lang po ay sa kabuuan, gaya ng nasabi ko sir, ay meron po tayo nakikita ang pag-unlad at improvements at una rito ay ang pagbaba ng kaso sa buong Pilipinas at bumabagal rin ang bilis ng pagtaas ng mga kaso at makakita na tayo sa NCR Plus ang mga bagong kaso ngayon ay mas mababa na kumpara sa mga kaso pong naiulat noong simula ng ECQ. Pangalawa po, patuloy na bumubuti ang ating pong healthcare and ICU utilization nationwide dahil na rin nagkaroon tayo ng pagkakataon na palawigin ang health system capacity noong tayo ay nagtaas sa ECQ at maingat na nag-transition naman sa MECQ. Kasabay po ng mga pagpapaunlad at pagpapalawig na ito ay nagsimula na tayong magbakuna ng ikalawang doses para sa ating pong priority group 2, ang ating pong mga seniors at ang mga A3, ang mga kababayan natin may mga kaakibat na mga sakit o comorbidities. Sa mga kagaya ko po na nakakuha na ng paunang bakuna, ay huwag po natin kaligtaan ang pagbabakuna ng ikalawang dose upang lubos na mabigyan ng proteksyon kontra COVID at higit sa lahat po ay nabakunahan man tayo o hindi, kinakailangan pa rin po natin sundin ang minimum public health standards. Kasi po kahit na nabakunahan po tayo, hindi po nangangahulugan na hindi na po tayo pwedeng mahawa o hindi na tayo pwedeng makahawa. So kahit na may bakuna na tayo, sir, pwede pa rin tayong mahawa. Pwede rin tayong makahawa doon sa mga mahal natin sa bahay. At ang ginagawa lang po ng bakuna ngayon is to prevent yung severe COVID, prevent hospitalization, and therefore prevent deaths. Yun lang po, Mr. President. Maraming salamat po. Salamat, Secretary Duque. Now, I've read of articles in the newspaper. May mga tao pang hanggang ngayon gunggong talaga. You know, ang problema talaga natin, let's reduce it to the barest equation. Kagaya ng itong Scarborough, yung pag-agaw ng o pag-retreat. Itong ating problema sa Pilipinas, kulang ang bakuna. Nagbibili tayo kung saan-saan at dumadating lang ngayon pakunti-kunti. Were it not for, the donation of China, wala tayo zero, we started with nothing. And we could continue preventing sickness, hospitalization, and everything. Kung may bakuna na tayo at na-distribute na natin sa lahat ng corners ng Pilipinas at nabakunahan ang tao, then there is nothing to talk about herd community. Kung may lahat nandyan na. Ang problema, pasok ko sa, kung ayaw ninyo, ipasok ko sa utak ninyo, pilitin. Hoy, ang problema natin, bakuna. Hindi that we are not doing anything or that we are not doing it properly. Nandyan na nga, humabol tayo. Who would ever expect, who would ever think that there will be a pandemon in this epidemic or pandemic? Sino ba mag-akala dadating yan sa mundo?
lahat Amerika pati hindi na ako basta ayaw ninyong maniwala, mabuti. I'm not comparing, but America, Brazil, and everything are suffering the same problem. Ng ibang lugar nga, nasa sahig na lang sila. Hindi lang nila alam kung gaano kahusay ang Pilipino to innovate. At kita mo na marami namang mga modular hospital. Alam mo, ginagawa ng lahat ng anong gusto ninyo. What do you think? Just a silver bullet and tomorrow the pandemic is gone? Ang sunod, and he will give you well, it's coming in trickles. Ang trickles, padandahan na, pero nakapag-ipon tayo. And Secretary Galvez will talk about it. Secretary Galvez. Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members and public servants. Sa ngayong gabi po, maganda po mga balita po natin, sir. Yung vaccine po natin ngayon, not in trickles na, sir, ba? May mga volumes na po tayo, sir. So, ang magandang balita po natin, Mr. President, maganda po yung magiging volumes po natin this coming May, dahil may positive po na nangyari na yung COVAX mukhang makapag-deliver na po ng Pfizer at saka ng AstraZeneca. So yung second dose po, Senator Bongo, yung second dose, wala na po tayong problema. Meron po tayong makukuha ngayong May. More or less baka 1 million or 2 million na AstraZeneca. Yung definite date lang po ang inaano po natin. So matutuwa na po yung mga nakapag first dose dahil kasi meron pong padating na COVAX na AstraZeneca. Next slide please. Sir, maganda pong balita po natin. Nagpunta po kami sa mga areas na nagkaroon po tayo ng tinatawag na rollout ng Gamaleya. Kami po talaga nabigla po sa Parañaque dahil kasi nakausap po namin yung isang anak ni Sobel de Ayala na nag-provide ng space. So talagang dinumog po ng tao yung Gamaleya na we thought na yung mga negative media releases coming from Brazil ay magkakaroon ng tinatawag na negative impact nun sa ating uptake. Pero nagulat po kami, Mr. President, na talagang more than 2,000 ang i-inoculate natin dun sa Parañaque, dun sa Ayala Malls, doon po sa Manila Bay. So sa kahapon po, nagkaroon po tayo ng more or less 2,634 na inoculation. At pumunta rin po kami sa Taguig na more or less mga 400 din po ina-collect na doon. So more or less mga 3,000 na po itong na ano po natin na Gamaleya. And we are so happy that the acceptance of the Filipino people napakataas po sa Gamaleya kasi maganda rin po yung vaccine po na yan. Next slide please. Next slide please. Sir, magandang balita rin po na breach na natin po ang 2 million. 2 million na na-administer na po natin. So sa ngayon po, as of yesterday, 2,065,235 po ang ating na-inoculate. At meron na po tayong 1.7 million na Filipinos na vaccinate na po natin na talagang yung first dose. Ang maganda po dito, yung delivery natin ng May, baka po from 4 million, madadagdagan po tayo ng 7 million. Malaki po yun, Mr. President. Kasi ang dadagdag po dito, yung COVAX. Yung maganda po yung negotiation po namin kanina ng Pfizer. At dadaloy na po nga po yung Pfizer na mga COVAX po natin na may assurance na po na 1.3 million ang darating sa May. Darating po ng May 11, most likely, yung 193,000 na initial rollout na parang yun po ang parang tinatawag nating mini rollout ng Pfizer para maging gamay na po natin yung negative 70. So nakita namin kanina, prepare na po yung mga LGU ng NCR at tingnan din po natin ang Davao at saka Cebu. Ipe-prepare din po natin kasi ang sabi po ng Pfizer, diretso po doon ang delivery sa Davao at saka doon sa Cebu dahil kasi napaka-critical po. So hindi na po dadaan ng Manila. Kaya papalanuhin po namin, Mr. President, yung delivery po ng Pfizer. So nagpapasalamat po kami sa US government dahil tumutulong po talaga si Ambassador
Romualdez na talagang kinakausap na po yung yung State Department, and we are very happy with the support of the US na positively they will increase po yung delivery ng Moderna at saka po ng Pfizer. Question. It's always bothering my mind. Ito bang, sabi mo diretso, it's delivered direct to Davao and Cebu. Well, that's good. I'm just worried about the handling or mishandling while it is in transit. And, well, you assured me last time, pero hindi pa maraming dumadating. Meron ba tayo doon sa Davao, sa Cebu, or Ormoc, whatever, meron ba tayong refrigeration that is suited for these vaccines? Yes, sir. Meron po tayo, sir, na mga ultra freezer na nandun po sa Davao. I believe meron po mga third party provider, for example, yung po natin, yung ating Pharmaserve at saka po yung ating Swilig na kinukontrata po natin. May 500,000 po na kaya nilang po at a time. So meron po tayong kumbaga sa Mr. President, tinignan po talaga namin yung simulation ng mga LGUs. Kanina nga nakita namin sa Taguig, yung isang box po pala, Mr. President, yung isang box. Parang sir yun, 3 days na kahit na hindi mo nakasil po yun, pagka hindi mo ginugupit yung seal na yun, meron tinatawag tayo sa na tinatawag na automatic temperature reader. Yung automatic temperature reader po na yun, yung temperature logger, po yun, nakalagay po yung, for example, negative 18 po yung Gamaleya kanina, naka-negative 30 siya. Nung tinignan namin sa loob, talagang yung temperature niya po, sir, na talagang maintain yung temperature niya. Sabi nung supply chain manager, na sir, kahit na 3 days mong hindi galawin ito, hindi po mapapanis yung ating mga bakuna. Kasi preserve po yung kanyang Then nung tiningnan po namin yung temperature, tamang-tama talaga po yung temperature na hindi bumababa po ng negative 18. So ganun ang ginawa po natin na Mayor, Mr. President, po natin yan, talagang ni-rehearse po natin yan pa noong February. Talagang sanay na yung mga tao natin. So ngayon maganda po yung ginawa natin sa Gamaleya na yung 15,000, yun po tiningnan natin talaga yung actual. Nakita namin sa limang city dito sa Manila. Nakita namin talaga na sir, na Swilig at saka yung Orca ang nag-distribute. Maganda sir magandang mga services nila at saka talagang world class po yung supply chain po natin. So wala po akong pag-aalala, Mr. President, na magkaroon po tayo ng wastage. And then yung Pfizer po, nagbigay na rin po ng needle, more or less 100,000 needles, na yung kanyang ma-aspirate mo po yung instead of 5 doses, 6 doses po ang makuha mo. So ibig sabihin sa kanyang kanyang talagang vial na 5 doses, meron po tayong matitipid at makukuha na masisipsip na 6 doses. Kaya nga po tumatawag si Dr. Rabi sa amin na makapag-prepare and then ang ginawa po ng UNICEF, in-bundle na po sa atin yung 0.3 needle na yon para ma-save po natin yung ika-6 dose ng Pfizer. Kaya maganda po, Mr. President, nakita ko po yung ating mga LGU at ang ating mga doktor na talagang nagsanay po dito, na sinanay po ng DOH ni Jose Cabutahe at saka ni Sec Duque. Prepare na po sila sa mga Moderna na negative 20 at saka po yung Gamaleya na negative 18 and then negative 70-80 yung yung Pfizer. Talaga pong inaabangan na po nila yung mga vaccine na po. That is reassuring coming from you. Ang gusto po kasi po ng UNICEF, wala na pong double handling kasi very sensitive po. So ang ginagawa po yung sa negotiation po namin sa Pfizer, gusto po nila yung diretso na po sa inoculation area. Parang yung throughput po, kunyari for example, yung vaccines niyan, diretso na po yun. 120 hours na pwede po nating ma-administer. So yun po ang parang po nila na 120 hours na pagka na-deliver po, dapat na po ma-administer. So yung proper planning lang po, Mr. President, yung tinatawag natin yung throughput na sa English na throughput o yung tinatawag na yung pataan po na
kunyari, yung pataan niya na yung itong day na to, mag-a-administer kayo. So, tamang-tama, yun po i-deliver from the manufacturer, i-deliver po on time dun sa Davao at saka sa Cebu. And then, pagka once na medyo na po tayo, nasanay na po tayo doon, pwede na po nating idiretso rin po sa ibang lugar, sa Iloilo, or doon sa Bacolod, na meron pong ultra cold chain na mga refrigerator po. Actually, bumili po yung mga LG po natin, Mr. President, para po talaga makapag-prepare. Bumili po sila talaga ng kanilang mga refrigerator. So, yun po ang magandang balita po, Mr. President, na this coming May, baka madagdagan po ng 2 to 3 million po yung ating volume, na from 4 million, baka po maging 7 million po. So, yun po ang isang magandang balita po natin sa ating mga mamayan. At we are preparing for the simulation para at least magawa po natin kagad po yun. And then, dadagdag na naman po dun sa this coming June, madadagdagan po tayo ng Moderna at saka po ng AstraZeneca na yung nabili po ng mga private sector. So, pataas po ng pataas ang volume po, Mr. President. Talagang ang medyo nahirapan lang po tayo noong March at saka April. Pero ngayong May, medyo meron pong bubuho sa atin na nagpapasalamat po kami sa COVAX at saka sa Gavi and also WHO na medyo maganda na po yung po natin sa ating mga global market. May tanong ako sa iyo. In a line of single line of people in front of the nagbabaksin, yung mga tao naglilinya doon, do they have a choice? Sabihin nila, balang araw magdating ito, maawa ang Diyos, magdating itong mga lahat Sputnik, Gamaleya, makapili ba sila? Yes, sir. Actually, sir, yung ating mga healthcare workers, yun nga po yung nakita natin na meron po tayong more or less 20% to 30% na hindi na pa nagpapakuna dahil kasi parang inahantay po nila yung Pfizer at saka Moderna. And then, yun nga po nga natin, pagka once na yung Pfizer dumating, priority po talaga yung healthcare workers natin. Ito ang tanong ko. Is there any superiority among the vaccines that are being injected now sa tao? Mayroon bang lalamang dyan sa Because, pag makapili ka, and there is a study or somebody magsabi na itong vaccine na ito is far more superior than what is being given. Ang problema niyan sa linya, parang mamili ka, Astra ang akin, Seneca. So, and the others, Pilipino, na gusto, tapos hindi nila makuha kasi naubos na. May problema tayo dyan sa, if you look at it tignan mo talaga, silipin mo, discriminatory. Kaya ang aking is walang basta kung ano ang nandiyan stock. Walang pagka magdating ng isang unit, there's a unit of vaccine team assigned somewhere. Okay. Pagdating doon, kung ano yung maibigay na karton mo, ay Sinovac o whatever Sputnik, yun na yun para sa inyo dyan. Kasi kung hindi maghalongkat kayo, then it would take time and then there would be some, alam mo na, kikita mo itong mga ngayon na hindi pa na hindi superior. Nobody should iyo yan. I put to task ikaw mismo na you just keep a blind eye and say ito kunin nyo, ito for Santa Ana, ito for Bulacan. Wag mo nang tignan kung kasi there will be a lot of complaints again in the matter of what the vaccine is superior to the other. Total, bakuna lahat yan. Ikaw na mismo, wag mong ibigay sa mga
baba sa iyo. Sir, we will implement that po, sir. At saka nakita po naman namin, sir, maganda po yung uptake ng ng ating mga mamamayan na kahit ano po yung bigay na po natin, talagang pinagpipilahan po talaga nila. At saka maganda po yung mga ano po ni Sir Edsel Salvania at saka yung mga expert po natin, sila Dr. Lulu Bravo, na sinasabi nga nila yung pinaka-epektibo na vaccine yung vaccine na nasa balikat po natin. Ako nga po natutuwa nga po ako dahil kasi nag-positive na ako sa IgG at saka IgM. Ibig sabihin may antibody na po ako. So yun po ang ano po natin na nakita mga namin po yung ibang nakita po namin na yung sa Sinovac at saka sa ibang mga ano po natin, yung AstraZeneca, halos pare-pareho po na sa dami ng tao na pumipila po. Ibig sabihin talagang ang mga tao po natin, karamihan po sa mga natin, mga nakakaintindi at saka yung sa talagang common na mamamayan po natin na gustong talaga magbakuna, hindi na po namimili. Yung iba lang talaga na po na talagang medyo choosy na pagka-western ng ang kanyang orientation, yun po ang parang pero kukunti lang po yung Mr. President, pero we will ensure na yung directive din po Mr. President will be implemented. Sir, yung ano po natin, next slide please. Ito po isa pang magandang balita. Nakita po natin na marami pong makasing gumagawa po ng mga data na fake na data eh. Yung ginagawa po nila, minamanipulate po nila yung data, tapos nilalagay po tayo sa dulo. Ibig sabihin parang talagang sinisira po yung yung ating talagang mga diskarte para at least makita ng tao na tayo kulelat po tayo. Marami pong ganun po na mga talagang mga fake news po. Mga kababayan ko, kindly focus on itong nasa harap ninyo. You would notice that the Philippines is third. Ito vaccination rollout ASEAN based on Bloomberg and reports from Foreign Service Post as of May 2021. Nakita nila number 1, Indonesia, then Singapore, Philippines, then Cambodia, then you have Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, and Brunei. Kita naman ninyo, third tayo. Maniwala kayo kasi nasa gobyerno kami. Hindi kami pwedeng maglagay dyan, mag-post ng ganito na sinungaling. May parusa yan, malaking parusa yan if we impose a lie to the people in connection with our work. Tapos na po kayo. Go ahead. Sir, kung makikita niyo po yung sa slide na to, yung Indonesia at saka Singapore po, nagsimula po sila ng January at saka po December 2020, yung isa January. And then tingnan po natin, tayo po nagsimula po tayo, number 8 po tayo nagsimula. Ibig sabihin, yung ating mga kapitbahay, nauna po nag-vaccinate, yung 7 po nauna po sa atin. So number 8 po tayo. Kung makita po natin, yung average po natin, pangalawa po tayo sa Indonesia, 31,733. Pero yung mataas po natin nakuha, nakapagtala po tayo ng 133,114 in one day. So ibig sabihin, makakaya po natin yung sinasabi nga ni Secretary Duque, na pag kami volume na tayo, kayang-kaya na natin yung 500,000. Hindi po yun magiging imposible. Dahil nakikita po natin ngayon, kulang na kulang po tayo sa volume. Pero ngayon po, nabubuhos po yung volume natin na mga 6 million ngayong May. Nakita ko po, Mr. President, baka yung May po, mag 2 million na po tayo or 3 million tayo. Ngayong May, makaya po natin. Kasi po, nagre-rehearse na po ang ating mga mayors. Next slide po. Sir, as presented earlier last Monday, ang gagawin po nating strategic allocation, uunahin natin po yung mga tinatawag natin na mga urban centers. Kasi po, pagka nauna ang urban centers, mawawala po yung vulnerability ng ating bansa. Kasi po, kung titingnan po natin, sa Manila po nanggagaling yung ating COVID-19 at na-transfer po yan sa mga karatig na mga lugar and even sa mga ibang cities. Ganon din po yung mga centers ng Cebu at saka po yung Davao, na pagka yun po na completely healed natin at na bigyan na natin ng herd immunity,
the possibility na yung mag-expand yung kanyang yung herd immunity to other areas, mas maganda po. Ang tawag po doon po, sir, sa military, yung center of gravity. Yung center of gravity, pagka nakuha po natin ang center of gravity, ibig po sabihin yan, matatapos na natin ang giyera. So kung gagawin po natin center of gravity po natin, ang center of gravity po natin yung NCR plus yung 6 provinces na karating niya. Pagka na-heal po natin, nagkaroon tayo ng herd immunity by October, by November, kasama po yung Metro Cebu at saka yung Davao, nakikita po natin na more or less 60% to 80% po ng economy natin pwede tayo makapag-recover. Yun din po ang analysis ng mga ni Speaker Velasco, yun po nag-usap po kami. Yun din po ang kanyang parang estratehiya na unahin natin yung mga highly urbanized center. Yun din ang estratehiya ng mga private sector at saka po na Secretary Dairit na sabi niya, we have to concentrate to geographic areas na we need to contain. We are racing against time with this affectation. If we immediately vaccinate those areas, pwede pong bumaba ang kaso. Katulad po ng nangyari po dun sa Indonesia at saka sa Turkey na pinarelotirize na nila yung heavily affected areas. So ganun po ang po natin kasi considering that we have limited resources at limited vaccine, unahin po natin yung center of gravity. Yun lang po, Mr. President, at maraming po salamat. Salamat. We'll go na to Secretary Anyo. Yes, magandang gabi po, mahal na Pangulo at ating mga fellow public servants. Ako po ay sumasang-ayon sa ulat ni Secretary Charlie Galvez at ni Secretary Pincoy Duque at ang kagawaran po ng interior at lokal na pamahalaan ay sigurado po na mag-work sa ating national vaccination rollout. Ang ating LGU po ay handang-handa. Tulad ng sinabi po ninyo, bakuna yung problema, pero habang dumarating po yung bakuna, sisiguraduhin po nating ma-roll out yan. Kahit po 24 hours in a day ay magtatrabaho po yung ating LGUs at mga ibang sangay ng aking ahensya. Tutulong din po kami sa information campaign. Kasi ito po yung nakikita nating kulang para mahikayat yung ating mga kababayan na magpagbakuna at huwag nang mamili ng bakuna. Ang pinakamagandang bakuna, yung bakunang nasa harapan mo ngayon. Kasi kung mag-aantay ka pa ng ilang araw at tamaan ka ng COVID, baka hindi mo naabutan talaga yung bakuna na yan. So, importante po talaga na kung ano yung nandyan ay dapat kunin na ng ating mga kababayan. Sa ayuda po, ito po yung ating update lang po, no? Tumaas na po uli yung ating percentage from 74.35% ay umabot na po sa 77.19%. At a total of 17,687,755 ang nakatanggap ng ating mga ayuda. So a total of 17.6 billion ang ating naipamahagi out of the 22.9 billion. At sisiguraduhin po namin na hanggang May 15 ay matanggap po ng ating mga kababayan ang lahat ng ayuda. Next slide please. So ito po naman yung kabuuan sa ating mga iba't ibang LGUs. Ang Metro Manila po nagtala ng 78.93%. Total of 8.8 billion na po ang napamahagi. Sa Bulacan, 76.99%, 2.2 billion na po ang naipamahaging ayuda. Ang Cavite naman ay 68.02%. So out of 3.4 billion allocation, 2.3 billion po ang naipamahagi. Sa Laguna ay mataas, 90.28%. So 2.4 billion na po ang napamahaging ayuda. At ang Rizal naman, 68.41%. So out of 2.6 billion, 1.7 billion na po ang napamahagi natin. At gusto ko lang pong bigyan ng komendasyon, out of the 108 LGUs,
12 LGU na ang nakatapos ng pamamahagi. Ito ay ang Tagaytay City at Amadeo ng Cavite, at sa Laguna naman, Santa Rosa, Alaminos, Binyan, Cabuyao, Pami, Magdalena, Nagcarlan, Pangil, Pila, at Rizal. So nais po namin batiin at purihin yung mga officials ng mga LG yung ating nabanggit. Next slide, please. Ito naman po yung ating kabuuang community pantry na na-monitor sa buong bansa. Ang pinakamarami po ay makikita natin dito sa area ng Calabarzon, area ng Region 3, at area ng NCR. Total of 6,715 community pantries. Sisiguraduhin po natin na nasusunod ang lahat ng minimum health standard dito, at katulad po ng utos ninyo, ang ating LGUs, ang ating LCEs at mga pulis, sisiguraduhin na wala pong violation sa mass gathering. Next slide. So ito naman po ang DILG vaccine monitoring system. So habang dumarating po yung bakuna, ipiniprepare naman po namin yung master list of priority eligible vaccine recipients. Para po pagdating ng bakuna, saksak na po tayo ng saksak. So simultaneous and tuloy-tuloy po ito. So meron tayong total of 6,635,438. So ibig sabihin po, ito ready na po itong bakunahan pag dumating ang ating mga bakuna. So, ano po, hindi po kami titigil dito hanggat hindi natin nabakunahan ng buong sambayan ng Pilipino or ma-reach po natin yung ating tinatawag na herd immunity. So, ang ating pong LGUs ay tuloy-tuloy po sa pagtulong sa pag-distribute ng ayuda, pagpapatupad ng minimum health standard, pag-roll out ng vaccine, pag-maintain po ng peace and order laban sa mga terorista, CPP, NPA, at illegal drugs. At sisiguraduhin po natin na ang ating sambayanan po ay sama-sama sa paglaban sa ating hinaharap na pandemya. Yun lang po, Mahal na Pangulo. Thank you. Sabi ko, yan ang malaman mo kung anong nangyayari lahat. Only ito matao ito makabigay. Sabihin ko sa inyo yan. I'm almost tempted to open my own. Chismoso kasi, politiko eh. Boy, meron ka? Meron po. Sige po. Ang i-report ko po, Mr. President, ay yung mga clinical trials na ating isinasagawa at gagawin pa lamang. So, meron po tayong 7 clinical trials na isinasagawa. Next slide po ay ang una nating ipapakita. Next slide, please. Ayan po. Ito pong una kong pinapakita ay epekto na nung pag-usapan natin, yung sa ivermectin, efficacy, safety, and effect on viral clearance of ivermectin among asymptomatic and non-severe patients with COVID-19. Ang proyekto po ay pangungunahan ni Dr. Eileen Wang, isang multi-awarded researcher na specialization ay pulmonary, no? Ito ay siya po ay konektado sa Philippine General Hospital. Ang schedule po ng implementation ay 8 buwan at magsisimula sa June 2021 kasi po itong Mayo ang ginagawa pa nila ay yung makuha yung ethics approval para dun sa kanilang gagawin at makapag-recruit ng mga tao o staff na siyang mag-administer ng clinical trials. At 6 na buwan po ang nakikita nilang haba ng panahon para makakuha nitong 1,200 adults na magbo-volunteer, 18 years old and above,
asymptomatic, and non-severe or mild to moderate. Ito po ang pinili kasi ang karamihan po ng pasyente natin talaga ay itong asymptomatic and non-severe. The project team is coordinating also with the Philippine Red Cross and other facilities para po dito sa pagkukuhanan ng mga volunteers. Ang DOH po ang nag-commit ng 22 million para sa ivermectin clinical trials, and ito po ay inaasahan natin na makapagpo-provide ng data sa efficacy, safety, and the effect on viral clearance of ivermectin among asymptomatic and non-severe Filipino patients. Ang susunod po ay next slide please. Ay ito namang randomized controlled clinical trial para naman doon sa tawa-tawa. Ito pong tawa-tawa ay isang approved health supplement para sa dengue. Pero susubukan po natin sa COVID-19 at ito ay isasagawa ng UP Visayas at ang kanilang agreement ay with the Corazon Locsin Memorial Hospital po, diyan din po sa Region 6, ano? At ang aim po nito ay makita kung yung bang tawa-tawa na yan, which is a spray-dried extract na ngayon ay nasa mga kapsula na, ay makakatulong sa mabilis na paggaling ng mga meron ng COVID-19. Ang tawag po dito ay adjunctive treatment kasi idadagdag lang ito dun sa mga gamot na ibinibigay na. 280 patients po at ang actually ang targeted start ng pag-administer ay May 5, which is today. Ang susunod po ay isang trial naman na actually malapit na pong matapos. Ito yung randomized trial para sa paggamit ng Lagundi. Ito pong Lagundi ay approved CAP remedy, no? Pero sinusubukan po natin kung una makapagpapabilis sa pag-recover ng ating COVID-19 patients at pangalawa, kung ito ay makakapagpababa ng probability na siya ay maging severe. Ano? In other words, mapigilan na maging severe. Ito po ay pinangungunahan ni Dr. Cecilia Maramba Lasarte, also ng UP National Institutes of Health. At bagamat 10 months ang kanilang plano dito, ay nakikita po natin na napabilis na rin at yung target nilang 278 participants from 17 quarantine facilities, nakuha na po yung 278 na yon. Kaya inaantay na lang natin na magsagawa ng analysis para dito. At yan po ay isang makatutulong din kung lalabas talaga na makakapagpabilis ng pagaling ng mga pasyente. Ito pong susunod naman ay itong nadidinig natin na BCO, yung Virgin Coconut Oil, adjunctive therapy din po. Doon naman ito sa mga hospitalized COVID-19 patients. Pinangungunahan ni Dr. Marisa Alejandria, also ng National Institutes of Health na UP Manila. At ang schedule po nito ay 12 months, ano, na nagsimula noong June 1 pa, 2020 up to May 31, 2021. Dapat po ito ay matatapos na sana, pero nagdaan kasi yung panahon na bumaba po ang admission ng severe cases sa PGH. Kaya dumalang ang participants. Pero ngayon, dumami uli ang mga pasyente. Yung pong target 74 patients ay meron ng 42. So inaasahan namin na ito ay mapapabilis na rin. At malaking bagay po ito kasi yung pong Virgin Coconut Oil, ayon sa aming isinagawang pagsusuri, yung tinatawag pong in vitro trial, hindi sa pasyente kundi sinubukan lang sa laboratorio kung ano ang epekto nito sa SARS-CoV-2, ay nakita na talaga siya ay may antiviral properties po siya. Sinagawa po yung study na in vitro sa Singapore. Wala po tayong facility para doon. At ito naman po ay merong isang katumbas din na study. Kung yung sa PGH ay sa mga severe cases, ito naman pong isinagawa sa Santa Rosa Community Hospital ay para dun sa mga suspect and probable cases. Actually po hanggang June 2021, pero November po natapos na ito, 2020. Doon po namin nakita na ang binigyan ng BCO ay mas mabilis gumaling
ahead ng 5 days dun sa mga hindi binigyan. Pero ito po yung mga mild cases lang po ito. And then, meron din po tayong sinasagawang trial naman para naman sa melatonin. Actually, yung melatonin po para sa mga gustong makatulog. You know? At ito po ay sinasagawa ng Manila Doctors Hospital. At ito po ay para naman makita ang effectiveness or efficacy, improvement of survival, less need for intubation or mechanical ventilation, clinical improvement and recovery sa paggamit ng high-dose melatonin. As also as adjuvant therapy on top of the standard or empirical therapy in hospital patients. Ito po kasi ay ang volunteers po dito o ang patients ay yung mga severe cases. At ito po ay 17 ospital ang pinagkukunan ng volunteers. Sa ngayon ay 61 pa lamang out of 350 ang pasyente. And then, ito pong panghuli, itong convalescent plasma as adjunctive therapy for hospitalized patients. Pinamumunuan naman ni Dr. Dion Tadeus Gayuran ng UP PGH ay sinasagawa na rin at 12 months po ito. At ito naman inaaral ang efficacy and safety sa paggamit ng convalescent plasma as adjunctive therapy in preventing disease progression among hospitalized patients. Ito pong, siguro mas alam ni Dr. ni Sec Pinco ito, yung convalescent plasma ay kinukuha dun sa mga dati nang nagkaroon ng COVID-19. No? So, yun po. So, kung makikita po natin dun sa susunod na slide, yun pong estimate namin na 8 months para sa ivermectin ay hindi talaga nalalayo doon sa duration ng ibang clinical trials. So, sa ivermectin, 8 months, sa Tawa-Tawa, 11 months, sa Lagundi, 10 months, sa BCO, 12 months, yung isa pang BCO, 14 months, at itong sa melatonin, 9 months, and then convalescent plasma, 12 months. Ano lang po dito, pagka dumami yung pasyente nagvo-volunteer, mapapabilis po ang pagtatapos noong trials. Yun lamang po, Mr. President. Salamat, Boy. Very informative. Kalakuan ninyo. Now, let's talk to the FDA. Dr. Domingo, yes, what do you think is the time frame from now, this moment, na matapos itong mga test lahat, pati yung ivermectin? Kasi maraming bumilib dyan Maraming doktor bumilib dyan. Kaya baka, if there are doctors willing to put out their neck on the chopping board, iposta nilang integrity nila. So, there has to be some truth in it. Or, at least, ang medisina, or whatever it is, has an effect in fighting COVID, or building the antibodies in your system. Gaano ito sila katagal, sir? Well, Mr. President, ang sinasabi lang naman po ng mga espesyalista natin is that we wait for the evidence. At nakikita naman po natin in the next siguro po 1 to 2 months, dahil marami na pong ongoing na clinical trials sa buong mundo, makikita naman na magkakalinaw na kung talagang magagamit siya at kung magagamit naman kung paano po yung dosage. No? Kasi sa ngayon po hindi pa rin po masyadong malinaw yan. Yung pong clinical trial natin, mga 6 to 8 months po siguro yon yung sa DOST, bago tayo magkaroon ng preliminary trials. But even before that, yun pong mga international, magkakaroon din naman po tayo ng mas malinaw na pagkakaintindi sa gamot na yan, probably in the next 1 to 2 months po. Because I think a lot of people, thousands, are waiting for the, hoping for the positive result of ivermectin. Now, I would like to know if do you know of an iota of success up to now sa ivermectin? Well, yun po kasi mga studies, some would show benefit and some would not. No? Kaya po talagang hindi pa tayo sigurado. Or kung may benefit man po, medyo maliit lang po yung benefit niya. It's not the miracle drug. Kaya lang po kasi yung mga naunang mga study, mas hindi po kasing well-designed katulad po ng gagawin ng DOST. No?
Kaya po yung mga ongoing ngayon, mga well-designed studies na po yan, at dyan po natin makikita talaga kung mas objective po kasi talaga at mas maganda po yung ebidensya na lalabas. There's a possibility po that it is useful, but there's always that possibility po na it's the same as not taking it. No? Kaya po talagang kailangan lang pong hintayin lang natin yung clearer evidence on the effect po talaga ng ivermectin sa COVID-19. I'm praying that every victim could be of use to baski ano na lang palliative na hindi ka mahawa kaagad. There has to be an effect in that thing there that is being introduced into your body. Kasi kung for preventive, meron nga, kung maglabas yan, that's what also I'm hoping that it will turn out that way, that we can use it so that ako ang mauna mag-ano, because inumin mo para ano ka yung at least preventive. Yes, sir. Abangan naman po natin yung mga studies po overseas, tsaka yung mga expert naman po natin, talagang iniipon po nila yan at ina-analyze nila sa group, and we'll update you po as more data comes in. I hope they would also take place a little bit of an importance to those doctors who really, I said, who went out to proclaim the efficacy of COVID. Itong si ivermectin for COVID use. Yun lang sana ang ano ko. So, salamat Yes, sa information. Sir, update ko lang din po kayo kung tungkol sa mga vaccines na nasa buong mundo sa ngayon. Just a few slides, sir. Right now po, we have 111 vaccine candidates all over the world. And there are now 14 candidates vaccines that are being used under EUA. So dumadami na po yung ating pagpipilian. Next slide, please. Sa mga iba-iba pong bansa, ito po ang pinaka-common, at karamihan po ito nagagamit sa atin. Yung AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, yun pong Moderna yung pinakahuli, Janssen, yung pong Sinopharm, yun po kasi talaga hindi pa nag-a-apply sa atin. Yung pong Covishield ay pareho din po ng AstraZeneca. Next slide, please. Pagkatapos po yung mga susunod na dyan, yung Sinovac, tsaka yung Bharat. Yung iba po under development pa, mostly from China and Russia, which we believe in the next few months, baka po maging mas malawak na rin po ang development ng mga bakunang ito. So dadami pa po ang ating choices. Next slide. Sa buong mundo po sa ngayon, wala pa po talagang approved na bakuna, sir. Talagang under emergency use authorization pa rin po ginagamit. At sa Hungary, meron pong 8 under EUA. After Hungary, sa Pilipinas na po ang pinakamaraming bakuna na pinapayagan ng FDA natin. Meron na po tayong 7 na bakuna as of today na may EUA. Next slide po. Ito po yung mga bakuna natin ngayon na binibili po nila. Ito po yung order ninyo, na allowing FDA to give the emergency use authorization. Next slide. And we only give it after after our experts make sure that it is reasonable to believe that the vaccine has good efficacy and that the benefit outweighs the risk, na hindi po matimbang, walang mabigat na safety issue itong mga bakuna ito. And of course, they are of good quality. So pag po binigyan talaga ng EUA ng FDA yan, dumaan po yan sa lahat ng pagsusuri ng mga eksperto natin tsaka ng mga regulatory officers po natin sa FDA. Next slide. So ito na po, sir, yung mga under EUA na approved dito sa Pilipinas. Yung Pfizer po ang pinakauna, tapos yung AstraZeneca, yung Sputnik, yung pong Sinovac. Next slide po. And this is the last slide. Yun pong last week binigyan natin yung Bharat Biotech na meron lang silang kailangan isabit na papel sa amin bago mag-import. Tapos po yung Janssen, yung sa Johnson & Johnson. And today we also issued the EUA for the Moderna vaccine na mukhang baka possible daw po na may dumating na rin itong May and June. So ang talagang hinihintay na lang po natin ng mga application, yun pong Sinopharm kung mag-a-apply sila para mag-submit na sana sila ng requirements. Pero so far wala pa po. At yung Novavax, ito po yung isang bibilin din ng ating pamahalaan na bakuna
pero mukhang baka po in the next month mag-apply na rin po ng EUA sa atin. So at this time po, we have 7 vaccines that may be used by our vaccination program. Salamat po. Marami parang Sinopharm, China, Argentina, UAE. 25 other countries. Pero itong stock natin, ipasauli ko para walang gulo. This is to avoid wala nang kasi baka may magamit pa. Kaya ako sabihin ko nga, huwag kayong sumunod sa akin kay delikado na walang studies, baka hindi maganda sa katawan. Hayaan mo na lang akong magsulo. Huwag kayong gumamit, sabi ng mga doktor, kasi wala pang, pero itong akin, compassionate. The word is compassionate is to relate, to side, basta ganun. Pero yung aking injection, legal na yon kasi may compassionate use na. Otherwise, itong sabihin ko, bakit binigyan ng compassionate use kung hindi mo magamit? Yan ang, this is not for you to answer, Dr. Domingo. This is for everybody. Bakit pumasok sa Pilipinas kung hindi maganda yung medisina na yan? At bakit binigyan ng compassionate use kung hindi mo pala magamit? What's the kagaya ng iba dito, magsabi, ibawal mo yung ganun. Sabi ko, for us, kaya ng mga inumin na bago ngayon na klase-klase, wala na, ang origin, ang history, wala. Sabi ko, once the government gives them the license, hindi mo na mapigilan yan. Otherwise, why give the license at all? So dito, why give the compassionate permit kung hindi mo pala magamit? So with that, I would like to thank everybody for this productive ito. Kasi may ako I'd like to beg the indulgence of my companions here. Gutom na rin yan sila. The list of DENR personnel dismissed from the service. Alan Montañez, Deputy Public Land Inspector, Cartographer, DNR, Region 4A. Grave misconduct for soliciting bribe to facilitate the issuance of Sorby Authority. Florante Orata, DNR Community Environment and Natural Resources Office, APARI. Grave misconduct, dismissal from service for soliciting and accepting money in the guise of facilitation fee. The Court of Appeals affirms the decision of the lower court. Abder Tabok Laon, Community-Based Forest Manager Program, DNR Region 13, grave misconduct, prejudicial to the service for fraud and falsification, yung dokumento na pagtransport ng mga logs. Akala ko ba wala ng logging itong
next meeting I will take this up with the cabinet. Kala ko pa wala na itong daging na to. Bibiano Maputol, community-based forest management program officer, dismissed from service for fraud and falsification of official documents relative to the transport of drugs. Kayo, sinabi ko sa inyo, complaint lang. Ang tao, magreklamo lang. Hindi ka na kailangan from there I will take it. Mag-imbestiga ako ng whether nakatanggap na or gusto naghihingi. That's the everyday illegal transaction dito sa Pilipinas eh. In every office. Meron talaga yan. Alam mo, pag kailangan ng approval o denial ng isang opisyal, pera yan. Pera yan. He can deny or he can approve. Pagka wala ka, deny. Pera yan. Kaya kayong mga transacting sa public offices dito, magsumbong lang kayo sa akin. Meron pa tayong panahon, ilang buwan. Gusto ko na maubos lang itong mga tao. Kung sino yung nabigyan ninyo, yung tapos na, o maghihingi pa, isekreto mo lang sa akin. Wala kayong problema. Kung ako ang mag-take over, kung tignan ko papilis ninyo, tama, i-approve ko ako, i-overrule ko yung tapos, I will dismiss these people. Pagka-graft and corruption, lalo na bribery. Magsumbong lang kayo, hindi kayo kailangan magbigay ng pangalan at ako na ang bahala at hindi ko na kayo kailangan pa. Ako na ang maghanap ako ng mali sa mga papeles. Marami yan. All you have to do is to dig into the documents past yung dumaan sa kamay niya. Na naman siguro ang pag-asa talaga natin, meron naman, I said, intriguers, dandahan lang, pero po na papasawa ng Diyos dumadating. Just observe the protocol. Observe yung mask. Ako, tinatanggal ko kasi para akong hindi maintindihan. But itong kwarto na ito, in-spray ito lahat. So, pero there is no way of guarantee that I will not be a victim of COVID. At lahat ng mga karamihan, mga kaibigan ko, a lot of my people, at no other time in my life that I have to contend with the fact that a lot of my friends, which yung kaedad ko, namamatay na. And I do not exclude myself from that reality. Matanda na rin ako eh. Mga kaibigan ko, mga kababayan ko, nasundan man ninyo yung kwento. Alam mo, ako sa totoo lang, however formal I am, pagka ako nagsalita, baski sa harap ng presidente noon, pati kay harap ni Gloria, kasi advisor ako sa law and order, lumalabas, hindi ko sinasadya, ko nipigilan, pero yung bunganga ko, hindi ko maano kaagad eh. Lalo na kung nagagalit ako, so kayo na ang magpasensya. Total, hindi naman makaano presidente nagmumura. Ano ba naman yung mura? Total, ang minumura ko, yung mga kalaban natin, yung mga Pilipino na mga ulol. Mag-isip parang hindi Pilipino.
maraming salamat sa listening to us. And I hope to see you next time. Salamat po.